Kasulukuyan, halos lahat ng mamamahayag sa buong mundo ay labis na nagulat. Ito ay dahil ang isang bansang mas mahirap pasukan kaysa sa Hilagang Korea ay nagbukas ng mga pinto nito, ngunit para lamang sa mga Pilipino. Sinasabi ng mga kumpanya ng Pilipinas, hindi kami nagbibigay ng suhol. Pinaninindigan namin ang aming mga prinsipyo. Malugod naming tinatanggap ang Pilipinas. Sa isang bansang itinuturing na isa sa pinakakorap sa mundo, ang pagtanggi sa suhol ay hindi lamang hindi naging dahilan ng pagkawala ng proyekto, kundi direktang pinili pa sila ng Pangulo. Sinasabing ang Pilipinas at Turkmenistan ay magkakapatid na mula pa noong matagal na panahon. 30 taon na ang nakalilipas, ang mga Pilipinong naglakas loob na tumapak sa liblib na lugar sa gitnang Asya, isang lugar na walang sinuman ang nais puntahan. Ngayon, ilalahad namin ang nakakagulat na dahilan kung bakit kinilala ng pinakasara na bansa sa mundo ang Pilipinas. Mapanganib na lugar, lugar ng digmaan, mga lugar na walang gustong puntahan. Ito ang aking larangan. Ako si Leon Carter at nagtrabaho ako bilang BBC Central Asia Correspondent sa loob ng 22 taon. Nag-interview ako ng mga leader ng Taliban sa Afghanistan. Naroroon din ako sa lugar ng operasyon ng muling pagkuha sa Iraq. Naranasan ko rin ang pambobomba sa Syria. Ngunit sa lahat ng mga ito, ang Turkmenistan ang pinakamahirap pasukin. 14 na beses akong nagsumite ng aplikasyon para sa visa at 14 na beses akong tinanggihan. Nagpadala ang punong tanggapan ng BBC ng opisyal na kahilingan at namagitan pa ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Britanya, ngunit wala pa rin. Sa huli, umabot ako ng 14 na buwan, mas matagal pa kaysa sa anumang lugar ng digmaan sa mundo. Kaya, sa totoo lang, wala akong inaasahan. Sinabi sa akin ng Editor-in-Chief, Carter, pumunta ka sa Turkmenistan. Tila hawak ng mga kumpanya ng Pilipinas ang bansang iyon. Nagkakagulo ang media ng China. Ako ay nag-aalinlangan. Pilipinas? Ano ang hawak ng maliit na bansang pulo na iyon sa gitna ng gitnang Asya? Akala ko ay nagbebenta lamang sila ng mga produkto ng Jollibee o mga sasakyan ng Toyota. Ngunit mabilis kong napagtanto, naganap akong nagkamali. Lumapag ako sa Ashgabat International Airport. Mula pa sa sandaling bumaba ako ng eroplano, may kakaiba na. Sa harap ng immigration counter ng paliparan, may isang malaking billboard. Ito ay ng Jollibee. Sa tabi nito ay isang ad ng Toyota Motors. Sa kabilang panig, may ad para sa mga gamit sa bahay ng San Miguel. Nagmamadali akong lumingalinga. Akala ko nasa Ninoy Aquino International Airport ako sa Maynila. Nang dumaan ako sa immigration, tiningnan ng opisyal ang aking pasaporte at nagtanong, Pilipinas? Sumagot ako sa Ingles, hindi, United Kingdom. Tumango ang opisyal at sinabi, maraming Pilipino ang pumupunta rito, negosyo. Iyon ang unang pahiwatig na narinig ko sa bansang ito. Sumakay ako ng taxi. Ang driver ay mukhang nasa huling bahagi ng 20s. May kakaibang musika na tumutugtog sa radyo. Pamilyar ang melodiya, kanta iyon ng isang Filipino idol group. Sa loob ng taxi sa Turkmenistan, umalingaw-ngaw ang Filipino pop music. Dinuduyan ng driver ang melodiya. Mukhang hindi niya naiintindihan ang lyrics, ngunit perpekto ang pagsubaybay niya sa ritmo. Nagtanong ako, gusto mo ba ng musikang Pilipino? Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror at nagtaas ng hinlalaki. Pilipinas, magaling. Jollibee, magaling. Toyota, magaling. Nang makarating kami sa syudad, nawalan ako ng salita. Ang tanawin sa harap ko ay walang kaparis sa anumang syudad na nakita ko. Lahat ng gusali ay puti. Ang mga puting gusali na gawa sa marmol ay walang katapusan. Presidential Palace, gusali ng gobyerno, hotel, condominium, lahat ay puti. Nalaman ko sa bandang huli na ang syudad na ito ay nasa Guinness Book of World Records. Syudad na may pinakamaraming gusali na gawa sa puting marmol, 543. Ngunit ang tunay na gulat ay sumunod. Sa iba't ibang sulok ng mga gusali, nakita ko ang mga pangalan sa Filipino, DMCI Holdings, Mega Wide Construction. Binilang ko sa loob ng kotse. Sa pagdaan namin sa sentro ng syudad, 23 na Filipino company signs pa lang ang nakita ko. 8 na Chinese signs, 5 Russian signs, at 2 Turkish signs. Ang Pilipinas ang namumuno, lubos na namumukod tangi. Buong pagmamalaki na sinabi ng driver, ang gusaling iyon, itinayo ng Pilipinas. Iyan din ang Pilipinas, iyan din.
Hindi ako makapaniwala. Nagtanong ako, bakit napakaraming kumpanya ng Pilipinas dito? Nagkibit-balikat ang driver at simpleng sumagot. Ang Pilipinas ay gumagawa ng magandang kalidad. Tumutupad sila sa kanilang mga pangako. Nakarating ako sa hotel, isang 5-star hotel. Ngunit pagpasok ko pa lang sa lobby, nakita ko na agad ang signage. Itinayo ng DMCI Holdings. Sinabi sa akin ng front desk officer na tumulong sa akin sa pag-check-in, ang hotel na ito ay itinayo ng Pilipinas. Maraming bisitang Pilipino ang pumupunta rito. Nagtanong ako, maraming Pilipino ang pumupunta rito? Tumango ang opisyal. Maraming negosyante ang pumupunta rito. Mga kumpanya ng konstruksyon, mga kumpanya ng enerhiya. Bawat linggo, may eroplano silang dumarating. Kinagabihan, sa aking hotel room, ipinadala ko ang aking unang ulat sa punong tanggapan. Ang impormasyon ay totoo. Hindi, ang sitwasyon ay mas seryoso pa sa impormasyon. Ang Turkmenistan ay isa sa mga pinakasara na bansa sa mundo. Ngunit ang mga kumpanya ng Pilipinas ang nangingibabaw sa skyline ng bansang ito. Hindi lamang ito simpleng negosyo. May kakaibang nangyayari. Tinitigan ko ang screen ng aking laptop at nag-isip. Ano nga ba ang nangyari? Bakit tinanggap lamang ng saradong bansang ito ang Pilipinas? Mas malapit ang China, mas pamilyar ang Russia. Ang Turkey ay magkaparehong etnisidad. Ngunit bakit, sa lahat ng bansa, ang Pilipinas? Kinabukasan, lumabas ako upang hanapin ang sagot. Ang 543 puting gusali. Sino ang nagtayo sa kanila? At bakit ang Pilipinas? Nagpasya akong personal na kumpirmahin. Ngunit ang katotohanan na natuklasan ko ay mas kamangha-mangha pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi lamang ito simpleng usapin ng mga kontrata sa konstruksyon. Ito ay isang kwento ng isang Pilipino na nagsimula mga 30 taon na ang nakalilipas at ang kwentong iyon ay bumalik pa sa 1400 taon na ang nakalilipas. Kinabukasan kumpirmahin ko ang nakakagulat na katotohanan. 80% ng 543 gusali. Kailangan kong makita mismo kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon. Pagkalabas ko ng hotel, agad na naghihintay ang aking guide. Siya ay isang opisyal na tour guide na ibinigay ng gobyerno. Sa bansang ito, hindi maaaring maglakad-lakad nang mag-isa ang isang foreign journalist. Laging may kasamang bantay. Limitado rin ang saklaw ng pag-uulat, ngunit sapat na ang mga pinahintulutang lugar para ako ay mamangha. Ang pangalan ng guide ay Mergen, isang lalaking nasa maagang 40s at matatas siyang magsalita ng Ingles. Saan ninyo gustong magsimula? Sumagot ako. Gusto kong makita ang pinakamahalagang gusali sa siyudad na ito. Tumango si Mergen. Kung gayon, magsimula tayo sa Presidential Palace. Sumakay kami sa kotse at patungo sa sentro ng siyudad. Sa labas ng bintana, ang mga puting gusali ay walang katapusan. Ang sikat ng araw ay nagre-reflect sa kanila, halos nakakabulag, para itong isang malaking wedding cake na siyudad. Ipinaliwanag ni Mergen, ang aming unang pangulo ay gusto ang puting kulay. Sabi niya, ito ay simbolo ng kalinisan at kapayapaan. Kaya ipinag-utos niya na itayo ang lahat ng gusali gamit ang puting marmol. Nagtanong ako, saan nagmumula ang marmol na ito? Inaangkat namin ito mula sa Italy, Turkey at Iran. Napakamahal nito. Nakarating kami sa harap ng Presidential Palace. Isang malaking puting gusali ang nakatayo. Ang gintong dome nito ay kumikinang sa sikat ng araw. Napakalaki nito. Mukha itong mas malaki pa sa palasyo ng Versailles. Tiningnan ko ang signage sa harap ng gusali. Nakasulat doon, itinayo ng DMCI Holdings. Buong pagmamalaki na sinabi ni Mergen, kumpanya ng Pilipinas ang nagtayo nito. Pinakamataas na kalidad. Nagulat ako at nagtanong, ang Presidential Palace ay itinayo ng isang kumpanya ng Pilipinas? Oo. Isang kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas. Ito ang pinakapinagkakatiwalaang kumpanya sa aming bansa. Sumunod naming binisita ang Parliament Building. Isa rin itong puting gusali na gawa sa marmol. Malalaking haligi ang nakatayo at sa gitna ay iwinawagayway ang bandila ng Turkmenistan. Tiningnan ko ang signage. Itinayo ng Mega Wide Construction. Sumunod ay ang Olympic Stadium. Isang malaking stadium na may 50,000 upuan. Ang disenyo ng bubong ay kakaiba sa hugis ng ulo ng kabayo, sabi niya. Ang Turkmenistan ay bansa ng mga kabayo. Sa signage, nakita ko ang pangalan ng isang Filipino general contractor.
New Airport Building, isang kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas. International Port, isang kumpanya ng engineering ng Pilipinas. Convention Center, isang malaking Filipino general contractor. Luxury Residential Complex, isang Filipino real estate developer. Isinulat ko ang mga ito sa aking notebook. Ang mga pangalan ng kumpanya ng Pilipinas ay patuloy na lumalabas. Hindi ito matatapos. Pagdating ng tanghali, nagtanong ako sa aking guide, mayroon ba kayong eksaktong estadistika? Ilang porsyento ng kabuuang gusali ang itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip ng kaunti si Mergen at sumagot. Hindi ko alam ang eksaktong bilang, ngunit narinig ko na halos 80%. 80%? Inulit ko ang numerong iyon. Sa 543 gusali, 434 ang itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas. Hindi lamang isang kumpanya, kundi iba't ibang kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas ang magkasamang bumuo sa syudad na ito. Nagtanong ako, bakit Pilipinas? Hindi ba't mas malapit ang China at mas pamilyar ang Russia? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mergen. Lumingalinga siya at bumulong, mura ang mga kumpanya ng China, ngunit mahina ang kalidad. Hindi rin sila tumutupad sa kanilang mga pangako. Hindi nila kayang matapos sa oras at humihingi sila ng karagdagang bayad sa bandang huli. Tumango ako. Paano naman ang Russia? Maraming kumpanya ng Russia ang pumunta dati mula pa noong panahon ng Soviet. Ngunit binabaliwala nila kami. Sinasabi nilang magkakapatid kami, ngunit tinitingnan nila kami ng may pagmamataas at humihingi sila ng napakaraming suhol. Hindi ba't magkaparehong etnisidad ang Turkey? Ngumiti ng mapait si Mergen. Sinasabi ng Turkey na sila ang aming kapatid na bansa. Ngunit dahil magkakapatid kami, mas komplikado. May mga pampulitika na interes na kasangkot. Mahirap ang purong negosyo. Kung gayon, paano naman ang Pilipinas? Nagliwanag ang mga mata ni Mergen. Iba ang Pilipinas. Tumutupad sila sa kanilang mga pangako. Maganda ang kalidad at hindi sila humihingi ng suhol. Hindi humihingi ng suhol? Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking isipan. Nagtanong ako muli, totoo ba iyan? Posible ba ang negosyo ng walang suhol sa bansang tulad nito? Tumango si Mergen. Mahirap paniwalaan, ngunit totoo iyan. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay lumalaban sa kalidad sa halip na suhol, kaya pinagkakatiwalaan sila ng aming gobyerno. Hapon, bumisita ako sa isang construction site. Isang bagong gusali ng gobyerno ang itinatayo. Sa lugar, magkasamang nagtatrabaho ang mga inhinyerong Pilipino at mga manggagawang Turkmen. Nakilala ko ang isang opisyal ng site, isang Pilipino na nasa maagang 50s. Humiling siya na huwag banggitin ang kanyang pangalan. Nagtanong ako, hindi ba mahirap magnegosyo sa bansang ito? Sumagot siya, hindi madali. Ngunit pinaninindigan namin ang aming mga prinsipyo. Tinatapos namin sa petsa na ipinangako at tumutugma sa kalidad na ipinangako. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Nakaranas na ba kayo ng pangingikil ng suhol? Tumahimik siya ng kaunti at sinabi, oo, marami noong una, ngunit tumanggi kami. Iyon ang patakaran ng aming kumpanya. Mahirap noong una, muntik na kaming mawalan ng proyekto. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumago ang tiwala. Nang malaman na hindi kami tumatanggap ng suhol, nagkaroon kami ng imahe ng isang malinis na kumpanya. Nagsimulang gusto kami ng mga opisyal ng gobyerno. Isang kumpanyang hindi mo kailangan bigyan ng suhol, isang kumpanyang mapagkakatiwalaan, iyan ang naging brand namin. Nakinig ako sa kwento at nag-isip. Balintuna. Sa isang korap na bansa, ang pagtanggi sa suhol ang naging kompetensya. Pabalik sa hotel kinagabihan, sinabi ni Mergen, Ginoong Carter, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo. Ano iyon? Sa tingin ko, dapat ninyong makilala ang isang tao bukas. Siya ang nakakaalam ng simula ng lahat ng ito. Nagkaroon ako ng kuryosidad. Sino iyon? Sumagot si Mergen, isang Pilipino na unang dumating sa bansang ito halos 30 taon na ang nakalilipas. Narito pa rin siya. Siya ang nagsimula ng lahat. Halos 30 taon na ang nakalilipas, kaagad pagkatapos bumagsak ang Soviet Union. Isang taong nagtiis sa saradong bansang ito sa loob ng halos 30 taon. Nagtataka ako kung sino siya. Kinagabihan, ipinadala ko ang aking pangalawang ulat sa punong tanggapan. 80% ng 543 gusali ay itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas. Presidential Palace, Parliament Building, Olympic Stadium, Airport,
Halos lahat ng landmark sa bansang ito ay itinayo ng Pilipinas. Ang sikreto ay kalidad at tiwala, at ang pagtanggi sa suhol. Bukas, makikilala ko ang taong nakakaalam ng simula ng lahat ng ito. Tiningnan ko sa labas ng bintana. Sa gabi, ang mga puting gusali ay kumikinang sa ilaw. Mga gusali na itinayo ng Pilipinas, 80%. Ang numerong iyon ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Paano ito naging posible? Wala dapat doon 30 taon na ang nakalilipas. May isang taong nagsimula. Paano ang simula na iyon ay humantong sa 80%? At may mas pangunahing tanong pa. Posible ba talagang magtiis ng halos 30 taon nang walang suhol sa isa sa mga pinakakorap na bansa sa mundo? Mayroon dapat silang kakaibang sikreto. Kinabukasan, malalaman ko ang sikretong iyon sa pamamagitan ng kwento ng isang tao, at ang kwentong iyon ay mas nakakapanindig balahibo pa kaysa sa inaasahan ko. Nang tumanggi ako sa suhol, direktang tumawag sa akin ang Pangulo. Mabilis kong malalaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salitwang iyon. Kinabukasan, sinundo ako ni Mergen. Inihatid niya ako sa isang maliit na opisina sa labas ng syudad. Ito ay ang Turkmenistan office ng isang kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas. Ang opisina ay mas simple kaysa sa inaasahan ko. Walang mamahaling interior, walang malaking signage. Simpleng 2 palapag na gusali lamang ito. Ngunit dito, halos 30 taon ng kasaysayan ang binuo. Doon, nakilala ko ang isang lalaki, Ginoong Ramirez, 58 taong gulang. Siya ang project general manager. Ang aking unang impresyon ay ordinaryo lang siya, hindi matangkad, mahinahon ang boses. Ang kanyang mukha ay may marka ng matinding sikat ng araw sa gitnang Asya. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang halos 30 taon ng karanasan. Isang malalim, matatag, at hindi matitinag na pananaw. Welcome, galing kayo sa BBC, tama po ba? Nag-abot ako ng kamay at nagtanong. Narinig ko po na halos 30 taon na kayo sa bansang ito. Totoo po ba? Tumango si Ginoong Ramirez. Unang beses akong dumating noong 1997. 30 taong gulang ako noon. 1997. 6 na taon pagkatapos bumagsak ang Soviet Union. Kaagad pagkatapos maging independiyente ang Turkmenistan. Panahon iyon, nawala pa. Nagtanong ako, bakit po kayo dumating sa bansang ito? Ngumiti ng mapait si Ginoong Ramirez. Sa totoo lang, walang gustong pumunta. Nag-recruit ang kumpanya ng volunteers, ngunit walang nagtaas ng kamay. Noong panahong iyon, mahirap pa ang Turkmenistan, hanapin sa mapa. Panahon din iyon na walang internet, kaya wala kaming impormasyon. Ngunit bakit po kayo sumama? Nag-isip ng kaunti si Ginoong Ramirez. Dahil bata pa ako, gusto kong mag-adventure. At, sa totoo lang, matindi ang kompetisyon sa Maynila. Maraming taong mas maganda ang pinag-aralan kaysa sa akin, mas matatas magsalita ng Ingles at mas maraming koneksyon. Akala ko, kung pupunta ako sa lugar na walang pinupuntahan, magkakaroon ako ng pagkakataon. Tiningnan niya sa labas ng bintana at naalala. Ayaw ng aking ama. Saan iyon? Hindi man lang Afrika, gitnang Asya pa? Umiyak ang aking ina. Ngunit pinilit ko ang sarili ko. Gusto kong patunayan ng isang bagay, na may magagawa ako. Ano po ang pakiramdam ninyo nang unang beses kayong dumating? Naging komplikado ang ekspresyon ni Ginoong Ramirez. Shocked ako. Ang paliparan ay mukhang isang malungkot na bodega. May butas ang runway at basag ang mga salamin sa bintana ng gusali ng paliparan. 2 oras kaming naghintay sa immigration. Hindi sila marunong mag-Ingles. Russian lang. At hindi ako marunong mag-Russian. Paano po kayo nakipag-usap? Sa pamamagitan ng galaw. At kung ipapakita ko ang mga numero sa calculator, kadalasan naiintindihan nila. Ang unang 3 buwan ay talagang mahirap at malungkot na araw dahil hindi kami makapag-usap. Nagpatuloy si Ginoong Ramirez. Ang mga kalsada ay puro lupa at ang mga gusali ay gaya pa rin noong panahon ng Soviet. Madalas mawalan ng kuryente at madalas din mawalan ng tubig. Ilang beses na akong nagpalipas ng gabi sa hotel room na may ilaw ng kandila. Naranasan ko ring matulog ng nakasuot ng 5 layers ng damit sa gitna ng taglamig nang mawala ang heating. Hindi po ba kayo nagsisi? Oo, daan-daang beses. Lalo na sa unang taon, araw-araw akong nagsisisi. Bakit ako pumunta rito? Sana ay masarap ang buhay ko sa Maynila. Araw-araw, iniisip ko iyon tuwing gabi. Nagtanong ako, ngunit bakit po hindi kayo bumalik? Ngumiti si Ginoong Ramirez.
dahil sa pagmamataas. Ano ang sasabihin ng mga tao kung bumalik ako? Kita mo na, hindi na kayanan, umuwi. Ayaw kong marinig ang mga boses na iyon. At, sa totoo lang, nakita ko ang potensyal. Anong potensyal po? Ang potensyal na umunlad ang bansang ito. Napakalaki ng natural gas. Mayroon din silang langis. Kung mayroong mapagkukunan, darating ang pera. At kung mayroong pera, magkakaroon ng pangangailangan sa konstruksyon. Nakita ko iyon. Tumahimik siya ng kaunti at sinabi, "Nagsimula kami sa isang maliit na proyekto noong una, isang apartment complex, Lamampinyo Unit. Hindi ito isang malaking proyekto noong panahong iyon. Sa Pilipinas, hindi mo nga pwedeng ipakita ang business card mo para sa ganyang kalaki." Nagtanong ako, paano ninyo nakuha ang proyektong iyon? Sa presyo. Mas mura kaysa sa ibang kumpanya ang inalok namin. Halos walang kita ang presyo. Tinanong ako ng kumpanya kung bakit ko ginawa iyon. Ngunit kumbinsido ako, kung magtagumpay lang ang unang proyekto, magbubukas ang iba pa. Naging mababa ang boses ni Ginoong Ramirez. Noon, dumating ang unang pagsubok. Anong pagsubok po? Halos isang buwan pagkatapos simulan ang konstruksyon. Isang opisyal ng gobyerno ang dumating. Isang lalaking nasa 40s, nakasuot ng maayos na suit. May kasama siyang interpreter. Naaalala ni Ginoong Ramirez ang panahong iyon. Ang sinabi niya ay, upang maging maayos ang proyekto, kailangan namin ng tulong. Mga problema sa permit, mga problema sa pagpasok ng materyales, mga problema sa manpower. Sabi niya, maaari niya itong ayusin. Bilang kapalit, may kondisyon siya. Magkano po ang hiningi niya? 10% ng halaga ng proyekto. Noong panahong iyon, milyon-milyong piso iyon. Sabi niya, kung hindi kami magbabayad, babawiin niya ang permit. Nagbanta siyang ipapatigil ang konstruksyon. Nagtanong ako, ano po ang ginawa ninyo? Naging matatag ang mga mata ni Ginoong Ramirez. Tumanggi ako. Tumanggi kayo? Sa ganoong bansa? Oo, iyon ang patakaran ng kumpanya. Hindi kailanman nagbibigay ng suhol ang mga kumpanya ng Pilipinas sa mga proyekto sa ibang bansa. Sinunod ko lang ang prinsipyo na iyon. Mahirap paniwalaan para sa akin. Ngunit posible ba iyon sa katotohanan? Sa ganoong bansa? Tumango si Ginoong Ramirez. Hindi madali. Kinabukasan, pagkaalis ng opisyal na iyon, talagang naantala ang permit. Naantala rin ang mga materyales. 2 buwan na hold ang semento sa customs. Ganap na huminto ang konstruksyon. Ano po ang ginawa ninyo? Nagtiis kami. Nagulat ako sa kumpanya at sinabi rin ng kumpanya na sundin ang prinsipyo. Naghintay kami. 2 buwan, 3 buwan. Wala kaming magawa kundi umupo sa construction site. Ngumiti ng mapait si Ginoong Ramirez. Talagang mahirap noong pong iyon. Ang mga lokal na empleyado ay kailangan ng sahod, ngunit hindi sila makapagtrabaho kaya walang pera. Tinatanong nila ako kung bakit kami hindi nagtatrabaho, ngunit hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko naman pwedeng sabihin na dahil hindi kami nagbibigay ng suhol, di ba? Ano po ang naging resulta? Nagliwanag ang ekspresyon ni Ginoong Ramirez. Nagkaroon ng pagbabago. Halos 3 buwan na ang nakalilipas, isa pang opisyal ang dumating. Mas mataas siyang opisyal. Ang sinabi niya ay, bakit huminto ang konstruksyon? Sinabi ko ang totoo. Hiningan kami ng suhol. Nang tumanggi kami, nangyari ito. Ano po ang naging reaksyon ng taong iyon? Nagulat siya. At pagkaraan ng ilang araw, nalutas ang lahat. Ibinigay ang permit, pumasok ang mga materyales, at nagpatuloy ang konstruksyon. Nalaman ko sa bandang huli na ang opisyal na humingi ng suhol ay inilipat sa ibang departamento. Nagtanong ako, ano po ang nangyari? Naipasa sa mga nakatataas na hindi kami nagbibigay ng suhol. Doon nagkaroon ng problema. Marahil ang nakatataas ay gustong kuhain ang suhol, ngunit ang nasa ibaba ay sinubukan itong agawin. Sa huli, naging pabor ito sa amin. Nagpatuloy si Ginoong Ramirez. Pagkatapos noon, kumalat ang balita. Hindi nagbibigay ng suhol ang mga kumpanya ng Pilipinas. Noong una, pinagtatawanan kami. Paano raw kami magnegosyo ng walang suhol? Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng ibang reaksyon. Anong reaksyon po? Nagkaroon ng reputasyon na kami ay isang malinis na kumpanya. Hindi bobo ang gobyerno ng bansang ito. Alam nila na kung mayroong suhol, magiging komplikado ang trabaho. Hindi nila alam kung sino ang kukuha ng magkano sa gitna. Ngunit sa mga kumpanya ng Pilipinas, walang ganoon. Ang halaga ng kontrata ay direkta sa proyekto. Kaya garantisado ang kalidad.
Tumango ako. Idinagdag ni Ginoong Ramirez. At mayroong isang pangyayari na nagpapatibay dito. Ano iyon? Nang matapos ang apartment complex. Tinapos namin ito 2 linggo nang mas maaga sa schedule. Maganda rin ang kalidad. Masaya ang mga nakatira. Ngunit nagkaroon ng problema. Anong problema po? Pagkaraan ng 3 buwan pagkatapos matapos, tumagas ang tubig mula sa tubo. Ito ay isang pagkakamali sa konstruksyon. Agad akong nakatanggap ng ulat at kailangan kong gumawa ng desisyon. Seryosong sinabi ni Ginoong Ramirez, may 2 pagpipilian. Ang isa ay magpanggap na walang alam. Kung matapos ang warranty period, hindi na namin responsibilidad. Ang isa pa ay aminin ang pagkakamali at ayusin ito ng libre. Ano po ang ginawa ninyo? Inayos namin. Nang libre. Tinanong ako ng kumpanya kung bakit ko ginawa iyon, ngunit kumbinsido ako. Kung magtitipid kami sa pera, mas malaki ang mawawala sa amin sa bandang huli. Ano po ang naging resulta? Nagliwanag ang mga mata ni Ginoong Ramirez na iulat sa gobyerno ang pangyayaring iyon, na ang isang kumpanya ng Pilipinas ay kusang umamin sa kanyang pagkakamali at inayos ito ng libre. Malaki ang iniwan nitong impresyon. Wala kasing ganoon sa bansang ito. Karaniwan, naghahanap sila ng lusot o humihingi ng karagdagang bayad. Nagpatuloy si Ginoong Ramirez. Pagkatapos noon, patuloy na dumarating ang mga proyekto. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Unti-unting lumalaki ang sukat at dumating ang isang mapagpasyang sandali. Kailan po? Ang bidding para sa proyekto ng Presidential Palace. Nakinig ako ng mabuti. Noong panahong iyon, nagpasya ang gobyerno ng Turkmenistan na magtayo ng bagong Presidential Palace. Ito ay isang gusali na magiging mukha ng bansa. Ang mga kumpanya mula sa China, Turkey, Russia at France ay sumali sa bidding. Sila ay mas malaki kaysa sa amin. Sumali rin po ba ang kumpanya ninyo? Oo. Ngunit sa totoo lang, wala kaming inaasahan. Napakaliit namin. Ang aming presyo rin ang pinakamataas. Ang ibang kumpanya ay nag-alok ng higit sa 10% na mas mura kaysa sa amin. Ngunit, ngumiti si Ginoong Ramirez, kami ang nanalo. Paano po? Nalaman ko sa bandang huli na direktang inutusan ng Pangulo, ibigay sa kumpanya ng Pilipinas. Nagtanong ako ng dahilan at ang sagot ay, dahil sila ang kumpanyang hindi tumatanggap ng suhol, mapagkakatiwalaan sila. Nagulat ako. Balintuna. Sa isang korap na bansa, ang pagtanggi sa suhol ang naging dahilan ng pagkuha ng tiwala ng pinakamataas na pinuno. Ipinaliwanag ni Ginoong Ramirez. Sa totoo lang, natural lang iyon. Isipin mo, mula sa pananaw ng Pangulo, kung ipagkakatiwala mo ang Presidential Palace sa isang kumpanyang may suhulan, sino ang nakakaalam kung sino ang magkano ang kukuha sa gitna? Mawawalan din ng kalidad. Ngunit kung ipagkakatiwala mo sa isang kumpanyang hindi tumatanggap ng suhol, ang buong halaga ng kontrata ay mapupunta sa konstruksyon. Garantisado ang kalidad. Nagtanong ako, kumusta po ang konstruksyon ng Presidential Palace? Naging seryoso ang ekspresyon ni Ginoong Ramirez. Ito ang pinakamahirap na proyekto sa aking buhay. Tumagal ng 3 taon. 2,500 katao ang nagsilbi. Dahil direktang interesado ang Pangulo, matindi ang pressure. Anong klaseng pressure po? Bawat linggo, kailangan naming mag-ulat ng progreso. Kung may kaunting pagkaantala, agad na may tawag. At napakataas ng pamantayan ng kalidad. Bawat isang marmol ay sinuri. Kung may kaunting pagkakaiba sa kulay, sinasabi nila na magdala ng bago. Naaalala ni Ginoong Ramirez. Minsan, hindi nagustuhan ang dekorasyon sa kisame at sinabi nilang ulitin. Halos tapos na iyon. Ngunit nag-overtime kami sa loob ng 1 buwan at ginawa itong muli. Alam din ng gobyerno ang paghihirap na iyon. Ano po ang pakiramdam ninyo nang matapos ang konstruksyon? Nagkaroon ng luha sa mga mata ni Ginoong Ramirez. Sa araw ng completion ceremony, direktang dumating ang Pangulo at nakipagkamay sa akin. Salamat. Magandang desisyon na pinagkatiwalaan ko ang Pilipinas. Noong sandaling iyon, halos lumuha ako. Pakiramdam ko, worth it ang 10 taon na pagtitiis. Nagtanong ako ng personal na tanong. Halos 30 taon, iyon ay mahigit kalahati ng buhay ninyo. Paano po ang pamilya ninyo? Naging malungkot ang ekspresyon ni Ginoong Ramirez. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Nagpakasal ako sa Pilipinas. Nasa Maynila ang aking asawa.
Ang mga anak ko ay ipinanganak din sa Pilipinas. Magkahiwalay po kayong nanirahan? Oo. 3 beses sa isang taon, umuwi ako sa Pilipinas. Tuwing piyesta opisyal, Pasko, kaarawan ng mga bata. Hindi rin ako pwedeng manatili ng higit sa 1 linggo. Kung mayroong proyekto, kailangan kong bumalik agad. Buntong hininga si Ginoong Ramirez. Hindi ako nakapunta sa enrollment ng aking panganay sa elementarya. Hindi rin sa graduation. Hindi sa enrollment at graduation sa high school. Lahat iyon hindi ko napuntahan. Sa enrollment lang sa kolehiyo ako nakapunta. Mahirap po siguro sa asawa ninyo? Tumango si Ginoong Ramirez. Oo, minsan umiyak ang aking asawa sa telepono at sinabi, "Hindi ka asawa, hindi ka ama. Isa ka lang makinang nagpapadala ng pera." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ilang araw akong hindi makatulog. Ngunit bakit po patuloy pa rin kayo sa trabahong ito? Tiningnan ni Ginoong Ramirez sa labas ng bintana. Ang mga puting gusali ay kumikinang sa sikat ng araw. Dahil naniwala ako na may kabuluhan ang ginagawa ko rito. Nakikita ninyo ba ang mga gusaling iyon? Ako ang nagtayo niyan. Ginawa ko sa pamamagitan ng aking mga kamay. Ang mga tao sa bansang ito ay nagtatrabaho, naninirahan, at nangangarap sa mga gusaling iyon. Iyon ang aking purpose. Nagpatuloy siya at dala ko ang pangalan ng Pilipinas. Kung hindi ko ginawa ng maayos, masisira ang pangalan ng buong Pilipinas, di ba? Ayaw ko iyon. Gusto kong marinig ang mga salitang, dumating ang mga Pilipino, ngunit ginawa nila ang trabaho ng maayos, mapagkakatiwalaan sila. Nagtanong ako, ngayon, kumusta po ang relasyon ninyo sa pamilya? Ngumiti si Ginoong Ramirez. Malalaki na ang mga anak ko. Ang panganay ko ay ikinasal kamakailan. Pinaghirapan talaga ng asawa ko sa halip ko. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ganoon ang buhay ng kanyang ama. Minsan, sinabi ng aking anak, "Proud ako sa iyo, tatay." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, umiyak ako ng malakas. Pagkatapos ng interview palabas kami, dinala ako ni Ginoong Ramirez sa rooftop ng gusali. Mula doon, tanaw ang buong Ashgabat. Ang mga puting gusali ay walang katapusan. Presidential Palace, Parliament Building, Olympic Stadium, Hotel, Condominium. Sabi ni Ginoong Ramirez, "Nakikita ninyo ba ang gusaling iyon? Iyon ang Presidential Palace, ang unang malaking proyekto na ginawa namin. Ang airport doon ay sumunod. Ang hotel na iyon ay natapos namin ilang taon na ang nakalilipas. Ang apartment complex na iyon ay kamakailan lang natapos. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Halos 30 taon. Nakita ko ang syudad na ito na nagbabago. Mula sa isang lugar na walang anuman, ngayon ay naging isang syudad na nasa Guinness Book of World Records. Isang karangalan na ako ay naging bahagi ng pagbabago na iyon." Nagtanong ako ng huling tanong, "May gusto po ba kayong sabihin sa inyong mga kasamahan?" Seryosong sumagot si Ginoong Ramirez. "Gusto kong sabihin sa kanila na sundin ang mga prinsipyo. Maaaring madali ang suhol, ngunit sa mahabang panahon, ito ay lason. Ang dahilan kung bakit kami nakapagtiis sa bansang ito sa loob ng halos 30 taon ay dahil sinunod namin ang mga prinsipyo. Hindi nabubuo ang tiwala sa isang gabi, ngunit kapag nabuo na, hindi ito masisira." Sa kotse pabalik sa hotel, nag-isip ako, halos 30 taon ng tiwala, isang pagmamahal, ang pagtanggi sa suhol, pagtupad sa pangako, at pagpapatunay sa kalidad. Iyon ang lumikha ng 80% na numero. Ngunit sapat ba ang tiwala sa konstruksyon upang ipaliwanag ang lahat ng ito? Ang dahilan kung bakit ang pinakasara na bansa sa mundo ay nagbukas ng mga pinto nito sa Pilipinas lamang? Ang tiwala ba na binuo sa sektor ng konstruksyon ay umabot hanggang sa kultural na pagbubukas? Nagbigay ng pahiwatig si Merjan. "Ginoong Carter, bukas, may mas nakakagulat pa akong kwento para sa inyo." "Ano iyon?" "Ang pagpili ng royal family. Ang tanging bagay na pinayagan sa isang bansa na nagbabawal sa lahat ng foreign culture. Alam ninyo ba kung ano iyon?" Umiling ako. Ngumiti si Merjan. "Pilipinas." Mabilis kong malalaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon kinabukasan. Ipinagbawal nila ang ballet. Ipinagbawal nila ang opera. Ipinagbawal nila ang hip-hop. Ipinagbawal pa nila ang gold teeth. Ngunit pinayagan nila ang mga Filipino drama. Naiintindihan ninyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kinabukasan, bumisita ako sa Ashgabat University dahil nakakuha ako ng impormasyon na mayroon doong Filipino Language Department. Isang Filipino Language Department sa pinakasara na bansa sa mundo. Hindi ka pa ni paniwala.
Ang campus ng universidad ay, gaya ng inaasahan, puno ng mga puting gusali. Sinabi nila na Pilipinas din ang nagtayo nito. Sa signage ng campus, nakasulat ang itinayo ng DMCI Holdings. Bumisita ako sa opisina ng Filipino Language Department. Doon, nakilala ko si Profesora Gulnaz, isang babaeng 52 taong gulang at matatas siyang magsalita ng Filipino. Magandang araw po, galing po kayo sa BBC, tama po ba? Naghihintay po kami sa inyo. Nagulat ako. Matatas po kayo magsalita ng Filipino. Tumawa si Profesora Gulnaz. Ipinapangaral ko ang Filipino sa loob ng mahigit 20 taon. Nagtanong ako, marami po bang estudyante na nag-aaral ng Filipino sa bansang ito? Dumarami bawat taon. Kasalukuyan, may 120 estudyante na naka-enroll sa aming departamento. Mahigit 50 din ang nasa waiting list. Bakit po nila gustong mag-aral ng Filipino? Naging seryoso ang ekspresyon ni Profesora Gulnaz para sa trabaho. Kung makakakuha sila ng trabaho sa isang kumpanya ng Pilipinas, 3 beses ang kanilang sahod. Para sa mga kabataan, ang Pilipinas ay bansa ng oportunidad. Nagtanong ako ng mas pangunahing tanong, ngunit hindi ba ipinagbabawal ng bansang ito ang foreign culture? Paano pinayagan ang Filipino language education? Tumango si Profesora Gulnaz. Magandang tanong iyan. Ikukwento ko sa inyo. Kinuha niya ang isang lumang artikulo ng pahayagan mula sa bookshelf. Kilala ninyo ba ang aming unang pangulo, si Niyazov? Tumango ako. Niyazov, ibig sabihin, ama ng Turkmen. Kilala siya bilang isa sa mga pinakakakaibang diktador sa mundo. Ipinaliwanag ni Profesora Gulnaz, talagang kakaiba si Pangulong Niyazov. Lumikha siya ng buwan na pinangalanan sa kanya. Gumawa din siya ng pangalan ng tinapay na pinangalanan sa kanyang ina. Sa mga aklatan, pinayagan lang niyang ilagay ang mga aklat na sinulat niya. Alam ko iyon. Ang runama, ibig sabihin ay aklat ng kaluluwa. Ito ay isang aklat na obligadong basahin ng lahat ng mamamayan. Lumabas din daw ang nilalaman ng aklat na ito sa driver's license exam. Nagpatuloy si Profesora Gulnaz. Ngunit ang kultural na patakaran ay mas matindi. Ipinagbawal niya ang bale dahil daw ang mga lalaki na nagsusuot ng tights ay hindi lalaki. Ipinagbawal din niya ang opera dahil daw ito ay foreign culture. Ipinagbawal din niya ang mga hip-hop concert. Ipinagbawal pa niya ang gold teeth. Gold teeth? Oo. Sinabi niya na panatilihing malusog ang mga kabataan at magkaroon ng puting ngipin sa halip na ginto. Nagulat ako. Ngunit totoo ang lahat ng ito. Nakarating si Profesora Gulnaz sa pangunahing punto. Ngunit may kakaibang nangyari. Hindi ipinagbawal ang mga Filipino drama. Bakit? Walang opisyal na dahilan. Ngunit may hula. Bumulong si Profesora Gulnaz. Dahil ang Pilipinas ay hindi banta. Asa anong ibig sabihin ninyo? Tingnan ninyo ang China. 1.4 bilyong populasyon. Kapitbahay namin. Isang bansang kayang lunukin kami sa ekonomiya. Banta, di ba? Ang Russia ay namuno sa amin sa loob ng 70 taon. Bahagi kami ng Soviet Union. May trauma kami. Sinasabi ng Turkey na magkapareho kami ng etnisidad, kapatid na bansa, ngunit may kompetisyon sa politika. Sinusubukan nilang magkaroon ng impluensya. Sabi ni Profesora Gulnaz, iba ang Pilipinas. Malayo ito. Maliit lang. Hindi kami kailanman inalipin at hindi rin sila nagsusumikap na alipinin kami. Ngunit isang matagumpay na bansa. Hindi ba't mula sa isang bansa na natalo sa digmaan, naging isang maunlad na bansa sa loob ng ilang dekada? Mula sa aming pananaw, ito ay isang bansa na ligtas at may dapat kaming matutunan. Naiintindihan ko, ang Pilipinas ay isang modelo ng tagumpay na walang banta. Idinagdag ni Profesora Gulnaz, ganoon din ang kasalukuyang Pangulo. Binisita ni Pangulong Berdi Muhamedov ang Pilipinas bilang opisyal na bisita. Ang mga anak din ng Pangulo ay pumunta sa Pilipinas. Hindi opisyal, ngunit bumisita ang royal family sa Pilipinas? Oo, walang opisyal na pahayag, ngunit alam ito ng lahat dito. May balita pa na ilang buwan na nanatili ang anak ng Pangulo sa Maynila. Nagulat ako. Ang pinakasara na royal family sa mundo ay nagbukas ng pinto nito sa Pilipinas. Tumawa si Profesora Gulnaz at sinabi, ang Pilipinas ay may espesyal na posisyon. Ito ang tanging foreign country na tinatanggap sa bansang ito. Hindi nakakatakot tulad ng China, hindi mapanupil tulad ng Russia, hindi politikal tulad ng Turkey. Isang bansa na gumagawa lang ng magandang kalidad,
tumutupad sa mga pangako, at tahimik na nagtatrabaho. Yan ang imahe ng Pilipinas. Tanghali, ipinakilala sa akin ni Propesora Gulnaz ang mga nagtapos sa departamento na bumisita. Humigit kumulang 10 kabataan ang nagtipon. Nagpakilala sila sa Filipino. Magandang araw po, ako po si Aigul. Gusto ko po ang mga Filipino drama, kaya nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Ngayon po ay nagtatrabaho ako sa San Miguel Corporation. Ako po si Merdan. Ako po ang nag-handle ng sales sa Ayala Land. Ako po si Selby. Gusto ko po ang mga Filipino idol. Nagtatrabaho po ako sa Toyota Motors Philippines. Mas maganda ang kanilang pagbigkas kaysa sa inaasahan ko. Nagtanong ako kay Aigul, nakapunta na po ba kayo sa Pilipinas? Sumagot si Aigul, hindi pa po. Ngunit gusto ko pong pumunta. Maynila, Boracay, Palawan. May pagkakataon daw po para sa training sa aming kumpanya, kaya excited po ako. Bakit po kayo gustong pumunta sa Pilipinas? Nagliwanag ang mga mata ni Aigul. Ang Pilipinas po ay bansa ng pangarap, malinis, maunlad at maraming oportunidad. Sana po maging tulad din ng Pilipinas ang aming bansa. Naantig ako sa mga salitang iyon. Isang kabataan mula sa pinakasara na bansa sa mundo ang tumawag sa Pilipinas na bansa ng pangarap. Pagkalabas namin ng universidad, huling sinabi ni Propesora Gulnaz, Ginoong Carter, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo. Ano iyon? Ang relasyon sa Pilipinas ay hindi nagtatapos sa konstruksyon. Ngayon, may mas malaking proyekto na isinasagawa. Anong proyekto po? Ngumiti si Propesora Gulnaz ng makahulugan, enerhiya. Isang proyekto na kayang baguhin ang kapalaran ng bansang ito. Enerhiya. Ang Turkmenistan ang ika-4 sa mundo sa natural gas reserves. Ngunit hindi nila ito maibenta ng maayos dahil nakulong sila sa pipeline ng China at Russia. Ngayon, nag-aalok ang Pilipinas ng solusyon sa problemang iyon, sabi niya. Kailangan kong suriin ito ng mas malalim. Ang susunod kong destinasyon ay isang eksperto sa larangan ng enerhiya, ika-4 sa mundo sa natural gas reserves, ngunit walang lugar na pagbentahan. Hawak ng China ang pipeline at binibili ang gas sa mababang presyo. Biglang naging kakumpetensya ang Russia. Sa isang bansa na nakasara, nag-alok ang Pilipinas ng bagong pinto. Kinabukasan, nakilala ko ang isang eksperto sa enerhiya, si Merdan Bayramov, dating opisyal ng langis at gas, at ngayon ay nagtatrabaho bilang consultant sa Turkmen Gas. Isang maginoo na 67 taong gulang, matatas si Merdan sa Ingles at Russian. Sabi niya, nag-aral siya sa Moscow noong panahon ng Soviet. Upang maunawaan ang dilema ng Turkmenistan, kailangan nating tingnan ang mapa. Itinuro niya ang mapa sa dingding. Kami ay isang landlocked country. Wala kaming dagat. Mayroon kaming Caspian Sea, ngunit ito ay isang lawa. Hindi ito dagat sa ilalim ng international law. Kaya, upang ma-export ang aming natural gas, kailangan naming dumaan sa ibang bansa. Tiningnan ko ang mapa. Ang Turkmenistan ay napapalibutan ng Iran, Afghanistan, Uzbekistan at Kazakhstan. Sa silangan, China, sa hilaga, Russia. Nagpatuloy si Merdan. Kasalukuyan, 80% ng aming gas export ay napupunta sa China. Dahil may pipeline na konektado sa China. Iyon ba ang problema? Malaking problema. Dahil ang China ang nag-iisang customer, wala kaming negotiating power sa presyo. Kailangan naming ibenta sa presyo na sinasabi ng China. Ang presyo na iyon ay 30% na mas mababa kaysa sa international market price. Kinwenta ko. Malaking pagkalugi iyon. Sinabi ni Merdan, may pipeline din ang Russia na galing sa amin papuntang Russia. Ginawa ito noong panahon ng Soviet. Ngunit itinigil ng Russia ang pag-angkat. Dahil sila rin ay isang gas exporting country, kakumpetensya namin sila. Wala na po bang ibang ruta? May ruta na dumadaan sa Iran papuntang Europa. Ngunit ang Iran ay nasa ilalim ng international sanctions, diba? Hindi ito magagamit. May ruta din na pinaplano na dumaan sa Afghanistan papuntang India. Ngunit walang progreso dahil sa mga problema sa seguridad. Buntong hininga si Merdan. Kami ang ika-4 sa mundo sa gas. Ngunit hindi kami makakita ng kita sa oras ng pangangailangan. Dahil nakulong kami sa pipeline. Nagtanong ako, ano po ang papel ng Pilipinas dito? Nagliwanag ang mga mata ni Merdan. Nag-alok ang Pilipinas ng bagong paraan. LNG. LNG, liquefied natural gas.
Ito ay gas na pinalamig sa 162 degrees Celsius upang maging likido. Sa likidong estado, maaari itong itransport sa pamamagitan ng barko at i-export sa buong mundo. Hindi na kailangan ng pipeline. Ipinaliwanag ni Merdan, nag-alok ang mga kumpanya ng Pilipinas na magtayo ng LNG plant. Magtatayo sila ng isang malaking liquefaction facility sa Caspian Sea. Pagkatapos doon, ang gas ay i-liquefy at i-transport sa pamamagitan ng barko papuntang Azerbaijan. Mula sa Azerbaijan, dadaan ito sa Turkey at papuntang Europa. Posible po ba iyan? Posible sa teknikal na aspeto. Ang Pilipinas ay may pinakamataas na teknolohiya sa mundo sa larangan ng LNG. Ang DMCI Holdings, Megawide, ang mga Philippine shipbuilding companies ay gumagawa ng maraming LNG carriers sa buong mundo. Nagulat ako. Sinabi ni Merdan, kamaylan lang, lumagda kami ng Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa enerhiya sa Pilipinas. Nagpasya kaming magkasamang magpatuloy sa feasibility study para sa pagtatayo ng LNG plant. Kumusta po ang progreso? Ang pag-aaral ay isinasagawa. Kung maganda ang resulta, lulagda kami ng final contract. Ang proyekto ay aabot sa 10 bilyong dolyar. Nagtanong ako, bakit Pilipinas? Hindi ba't may LNG technology din ang ibang bansa? Tumawa si Merdan. Hindi lang teknolohiya ang kailangan din ang tiwala. Kami ay nagtatrabaho sa Pilipinas sa loob ng halos 30 taon. Tumutupad ang Pilipinas sa kanilang mga pangako. Ang tiwalang iyon ang naging desisyon sa proyektong ito. Halos 30 taon ng tiwala. Ang tiwala na binuo ni Ginoong Ramirez ay umabot hanggang sa larangan ng enerhiya. Idinagdag ni Merdan, kung magtagumpay ang proyekto ng LNG, magbabago ang kapalaran ng aming bansa. Hindi na kami kailangang umasa sa China. Maaari na kaming magbenta sa iba't ibang customer tulad ng Europa, Pilipinas at India at makukuha namin ang presyo sa international market. Hindi po ba kokontra ang China? Naging matigas ang ekspresyon ni Merdan. Siyempre, hindi nila ito magugustuhan. Ngunit kailangan din naming mabuhay. Mapanganib ang umasa lamang sa isang bansa. Ang Pilipinas ang nagbibigay ng exit na iyon. Hapon, bumisita ako sa isang construction site, isang proyekto ng port sa baybayin ng Caspian Sea. Ito ang lugar kung saan ilalagay ang LNG plant sa hinaharap. Sa lugar, nakita ko ang isang nakakagulat na tanawin. Isang klase ng Filipino language ang isinasagawa. Sa isang pansamantalang silid-aralan na gawa sa container box, 30 Turkmen engineers ang nag-aaral ng Filipino. Magandang araw po. Salamat po. Okay lang po. Ang guro ay isang batang babaeng Pilipino. Sabi niya, siya ay isang empleyado na ipinadala mula sa isang kumpanya ng engineering ng Pilipinas. Nagtanong ako sa kanya, bakit po kayo nagtuturo ng Filipino sa construction site? Sumagot siya, para sa komunikasyon. Ang mga inhinyerong Pilipino at ang mga lokal na manggagawa ay nagtatrabaho ng magkasama ngunit laging kulang ang interpreter. Kung alam lang nila ang pangunahing Filipino, mas magiging maayos ang trabaho. Nagtanong ako sa isang inhinyero na nag-aaral ng Filipino, hindi po ba mahirap? Sumagot ang isang lalaki na nasa 40s, mahirap po, ngunit gusto kong matuto. Gusto kong matuto ng teknolohiya ng Pilipinas. Kung marunong ako ng Filipino, mas marami akong matututunan, di ba? Tinitigan ko ang kanyang muka at nag-isip. Ang impluensya ng Pilipinas na nagsimula sa konstruksyon ay lumalawak sa edukasyon at enerhiya, higit pa sa isang ekonomikong partnership, tila may malalim na koneksyon. Pabalik sa hotel, sinabi ni Merjen, Ginoong Carter, may huling bagay akong gustong ipakita sa inyo. Ano iyon? Patunay na hindi aksidente ang lahat ng ito. Ito ay kwento 1,400 taon na ang nakalilipas. 1,400 taon na ang nakalilipas? Ano ang kaugnayan nito sa ngayon? 1,400 taon na ang nakalilipas, ang Pilipinas at ang mga Turkic peoples ay konektado sa pamamagitan ng Silk Road. At ngayon, ang kanilang mga inapo ay muling nagkita sa gitnang Asya. Ito ba ay aksidente? Kinabukasan, inimbitahan ako ni Propesora Gulnaz sa aklatan ng universidad. May gusto akong ipakita sa inyo. Kinuha niya ang isang lumang libro ng kasaysayan. Isang libro tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Turkmenistan. Alam ninyo ba kung sino ang mga ninuno ng aming lahi? Sumagot ako. Hindi ba ang mga Turkic peoples? Tama. Ngunit alam ninyo ba kung ano ang orihinal na pangalan ng Turkic ethnic group? Umiling ako.
Binuksan ni Propesora Gulnaz ang libro. Toketsu, ginagawa itong Teket, isang malaking imperyo na namuno sa gitnang Asya mula ika-6 hanggang ika-8 siglo, Toketsu. Narinig ko na ang pangalang iyon kung saan. Nagpatuloy si Propesora Gulnaz, 1400 taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng Silk Road, aktibo ang ugnayan ng Silangang Asya at Gitnang Asya. Kilala ninyo ba ang San Agustin Church sa Pilipinas? Tumango ako. Maraming artefact mula sa Persya at Gitnang Asya ang naroon. Ang kultura ng Toketsu, ang aming mga ninuno, ay kumalat din sa Pilipinas na antig ako. 1400 taon na ang nakalilipas, konektado sila sa pamamagitan ng Silk Road? Sabi ni Propesora Gulnaz. Ang nakakatuwa ay ang koneksyon na iyon ay muling nagkabuhay ngayon. Anong ibig sabihin ninyo? Sa linguistika, may teorya na kami at ang Pilipinas ay malalayong kamag-anak. Ito ay ang Altaic language family. Sabi nila, magkatulad ang grammar at magkapareho ang ugat ng mga salita. Ang Pilipinas? Oh, ang mga bansa na naglalakbay sa Silk Road 1400 taon na ang nakalilipas ay muling nagkita sa gitna ng Gitnang Asya. Kinilabutan ako. Para sa isang aksidente, napakadramatic nito. Tumawa si Propesora Gulnaz. Siyempre, hindi alam ng mga modernong Pilipino ang kasaysayang ito at dumating sa Turkmenistan. Siguro para sa negosyo sila dumating. Ngunit sa makasaysayang pananaw, ito ay isang pagbalik. Ang malalayong kapatid ay bumalik. Nagtanong ako, alam din ba ng mga tao sa Turkmenistan ang kasaysayang ito? Pinag-aaralan namin ito. Itinuturo namin ang nilalaman na ito sa aming departamento. Tuwang-tuwa ang mga estudyante. Naantig sila sa katotohanan na ang Pilipinas at kami ay konektado 1400 taon na ang nakalilipas. Nagtanong ako kay Aigul. Ang nagtapos na nakilala ko kanina. Alam mo ba ang kasaysayang ito? Tumango si Aigul. Oo, natutunan ko sa eskwela. Talagang kakaiba na hindi lang basta isang bansa, kundi matagal na kaming magkakapatid. Nagbago ba ang pananaw mo sa Pilipinas dahil sa katotohanang iyon? Tumawa si Aigul. Mas lalo kaming nagiging malapit. Iba din kapag nanonood ako ng mga Filipino drama. Hindi lang basta foreign drama, kundi drama ng kapatid na bansa. Naantig ako. Ang kasaysayan ay nagbabago sa kasalukuyan. Hapon, bumisita ako sa National Museum, isang exhibition hall na nagpapakita ng kasaysayan ng Turkmenistan. Doon, nakita ko ang mga artefact mula sa panahon ng Toketsu, mga espada, bag, metal ornaments. Ipinaliwanag ng curator ng museo, ang mga artefact na ito ay mula ika-6 hanggang ika-8 siglo, panahon ng imperyo ng Toketsu. Tingnan ninyo ang mga motif na ito. Maraming motif ng hayop, kabayo, usa, lobo, masusing tiningnan ko ang mga artefact. Parang nakita ko na ang mga ito kung saan, sabi ng curator. Ang nakakatuwa ay ang mga motif na ito ay kahawig ng mga artefact na nahukay mula sa mga lumang libingan sa Pilipinas. Ang pag-aaral ng mga scholar ay isinasagawa. Mayroon din silang kultural na koneksyon. Kinagabihan, pabalik sa hotel, nag-isip ako. Ang koneksyon na nagsimula sa konstruksyon ay lumawak sa enerhiya at nakaugat sa kasaysayan. 20 taon na ang nakalilipas nang unang tumapak si Ginoong Ramirez sa lupang ito. Ipinagpatuloy niya ang koneksyon na 54 taon na ang nakalilipas. Siyempre, hindi niya alam iyon. Ang pagbalik ng malalayong kapatid. Ang mga salitang iyon ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ito ba ay aksidente o tadhana? Mayroon akong mga huling taong kailangan kong makilala. Ang susunod na henerasyon na magpapatuloy sa koneksyon na ito. Ang mga kabataan ng Turkmenistan. Binago ng Filipino ang aking buhay. Ang mga salitang ito ay sinabi ng isang 26 taong gulang na batang babae. Habang nakikinig sa kanyang kwento, naintindihan ko ang kahulugan ng buong paglalakbay na ito. Sa umaga ng aking huling araw, muli kong nakilala si Aigul. Siya ang nagtapos na nakilala ko sa universidad kahapon. Nagtatrabaho siya sa Ashgabat branch ng San Miguel Corporation. Ang lugar na pinagkasunduan namin ay isang cafe sa sentro ng syudad. Isang cafe na may Filipino twist. Nakasulat sa Filipino ang gatas na kape, matcha latte. Nakasabit sa dingding ang mga poster ng Filipino Idol at tumutugtog ang OPM mula sa speaker. Masiglang lumapit sa akin si Aigul at ngumiti. Naalala ninyo po ako? Tumango ako.
Oo, galing po kayo sa BBC. Nakita ko po kayo kahapon sa Filipino Language Department, di ba? Sabi ninyo, nagtatrabaho kayo sa San Miguel Corporation. Oo, nagtatrabaho po ako sa marketing. Umorder ako ng kape at umupo kami na magkaharap. Paano po kayo natuto ng Filipino? Sinimulan ni Aigul ang kanyang kwento. Noong una po, dahil sa mga drama. Noong high school po ako, binigyan po ako ng kaibigan ko ng files ng Filipino drama. Ang unang drama na napanood ko ay nakakatuwa, kaya nagsimula akong mag-aral ng Filipino, di ba? Umiling si Aigul. Hindi po agad. Noong una, nanonood lang ako ng drama. Akala ko maganda ang Filipino, ngunit hindi ko pa naisip na pag-aralan. Ngunit nang mag-exam ako sa universidad, kailangan kong gumawa ng desisyon. Anong kurso ang kukunin ko? Ano po ang sinabi ng mga magulang ninyo? Ngumiti ng mapait si Aigul. Ayaw po nila, sabi ng tatay ko. Kumuha daw ako ng abogasya. Sabi ng nanay ko, medisina. Gusto po nila ng stable na trabaho. Sabi nila, ano ang gagawin mo sa pag-aaral ng Filipino? Saan mo gagamitin ang wika ng isla na iyon? Ngunit bakit po Filipino Language Department ang pinili ninyo? Nagliwanag ang mga mata ni Aigul. Dahil sa tiyuhin ko. Nagtatrabaho ang tiyuhin ko sa isang construction site ng Pilipinas, DMCI Holdings. Lagi niyang sinasabi, kung magtatrabaho ka sa isang kumpanya ng Pilipinas, 3 beses ang kikitain mo at igagalang ka ng mga Pilipino. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa aking isipan. Tumango ako, kaya kinumbinsi ko ang mga magulang ko. Kung mag-aaral ako ng Filipino, makakakuha ako ng trabaho sa isang kumpanya ng Pilipinas. Maraming pera ang kikitain ko. Noong una, hindi sila naniwala. Ngunit nang maging second year college ako, nag-intern ako sa Ayala Land. Mula noon, nagbago ang pananaw ng mga magulang ko. Kumusta po ang karanasan sa intern? Masiglang tumawa si Aigul. Napakahusay. Nagtrabaho ako ng 3 buwan sa Ashgabat branch ng Ayala Land. Natuto ako sa ilalim ng isang Pilipinong manager at talagang marami akong natutunan. Ang paraan ng pagtatrabaho, ang paraan ng komunikasyon, ang paraan ng paglutas ng problema, lahat ay iba. Ano po ang pagkakaiba? Sistematiko. Ang mga kumpanya sa aming bansa ay medyo impromptu. Ginagawa nila ang trabaho ayon sa sitwasyon. Ngunit ang mga kumpanya ng Pilipinas ay gumagawa ng plano, isinasagawa iyon ayon sa plano at sinusuri ang resulta. Noong una, mahirap, ngunit sa bandang huli, nalaman ko na mas epektibo iyon. Nagtanong ako, nakatrabaho po ba kayo agad sa San Miguel Corporation pagka-graduate? Oo, pagka-graduate ko. Nag-interview din ako sa Filipino. Matindi ang kompetisyon. 5,000 ang aplikante, ngunit 3 lang ang napili. Ano po ang trabaho ninyo ngayon? Buong pagmamalaki na sumagot si Aigul, marketing. Nagpaplano ako ng advertising para sa mga produkto ng San Miguel sa Turkmenistan, nagsasagawa ng mga event at nagmamaneho ng social media. Masaya. Nasisiyahan po ba kayo sa inyong sahod? Tumawa si Aigul. 3 beses ang sahod ng isang ordinaryong kumpanya. Gaya ng sabi ng tiyuhin ko, iba talaga ang mga kumpanya ng Pilipinas. Nagbibigay din sila ng sahod sa oras, nagbibigay ng bonus, at nagbibigay ng pagkakataon para sa edukasyon. May pagkakataon daw para sa training sa punong tanggapan sa Maynila, kaya excited ako. Nagtanong ako ng mas malalim na tanong sa kanya. Sa tingin ninyo, may espesyal na posisyon ang Pilipinas sa bansang ito? Seryosong sumagot si Aigul. Oo, talagang para sa mga kabataan sa aming bansa, ang Pilipinas ay bansa ng pangarap. Malinis, maunlad, at maraming oportunidad. Kung nanonood kami ng mga Filipino drama, lumalabas kung gaano kaganda ang Maynila, di ba? Matataas na gusali, malinis na kalsada, mga modernong cafe. Gusto naming maging ganoon din, China o Russia. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Aigul. Ang China po, medyo nakakatakot. Napakalaki, di ba? 1.4 bilyong populasyon. Ang populasyon ng aming bansa ay 6 milyon lang. Kung gugustuhin ng China, kaya nila kaming lunukin sa ekonomiya. Kaya maingat kami. Ang Russia, may trauma kami. Naaalala ng henerasyon ng aming mga magulang ang panahon ng Soviet. Sabi nila, binaliwala kami ng mga Ruso noon. Tratado daw kami na parang malalapa sa kolonya. Ang alaala na iyon ay nanatili pa rin. Nagpatuloy si Aigul.
Iba ang Pilipinas. Hindi kami kailanman inalipin. Hindi rin sila banta. Isang bansa lang na gumagawa ng magandang kalidad, magandang musika, at magandang drama. At iginagalang nila kami. Iyon ang pinakamahalaga. Nagtanong ako, nakapunta na po ba kayo sa Pilipinas? Hindi pa po. Ngunit kung pupunta ako sa training, magta-travel din ako. Kung pupunta kayo sa Maynila, ano po ang gusto ninyong gawin? Nagliwanag ang mga mata ni Aigul na parang bata. Gusto ko pong pumunta sa Boracay. Nakita ko po sa drama. Maraming fashionable na gusali daw po doon. Gusto ko rin pong pumunta sa Palawan. Gusto ko pong mag-picnic habang kumakain ng lunchbox. Palawan din. Gusto kong magsuot ng barong Tagalog at magpakuha ng litrato. Nag-isip siya at idinagdag at gusto ko rin pong manood ng concert ng idol. Fan po ako. Ngumiti ako. Isang kabataan mula sa pinakasara na bansa sa mundo ang nangangarap sa Maynila. Gustong-gusto ang mga idol at gustong mag-picnic sa Palawan. Pagkalabas ng cafe, nakilala ko rin ang mga kasamahan ni Aigul. Si Merdan ay isang 28 taong gulang na lalaki. Siya ang nag-handle ng sales sa Ayala Land. Natuto po ako ng Filipino noong college. Noong una, para sa trabaho. Ngunit habang nag-aaral, nahulog ako sa kultura ng Pilipinas. Drama, anime, musika, lahat gusto ko. Kumusta po ang magtrabaho sa isang kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip si Merdan at sumagot. Mahirap. Sa totoo lang maraming trabaho, marami ring overtime. Ngunit patas, kinikilala ang pagsisikap sa trabaho, maaari kang ma-promote at tumaas ang sahod. Hindi namin iyon kayang gawin sa aming mga kumpanya. Kung walang koneksyon, hindi ka pwedeng ma-promote. Si Selby ay isang 20 taong gulang na babae. Nagtatrabaho siya sa Toyota Motors Philippines. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino dahil sa OPM. Fan po ako. Noong una, gusto ko lang maunawaan ang lyrics ng kanta. Ngunit ngayon, naging trabaho ko na. Ano po ang impression ninyo sa Pilipinas? Masiglang tumawa si Selby, role model. Hindi ba't bumangon ang Pilipinas mula sa pagkatalo sa digmaan ilang dekada na ang nakalilipas? Ngunit ngayon, ito ay isang maunlad na bansa. San Miguel, Ayala, Jollibee, mayroon silang mga global na kumpanya, di ba? Mayroon din silang mga global na artista. Naniwala kami na kaya rin namin iyon. Hapon, muli kong binisita ang Filipino language class sa construction site. Ang container classroom na nakita ko kahapon. Ngayon, may klase. 30 inhinyero ang nakaupo sa mga mesa at nag-aaral ng Filipino. Sumulat ang guro sa whiteboard, "Magandang araw po." Sinundan ng mga estudyante ang pagbasa, "Magandang araw po. Salamat po. Salamat po sa inyo." Mahina ang kanilang pagbigkas, ngunit puno ng passion. Pagkatapos ng klase, nakipag-usap ako sa ilang inhinyero. Sinabi ni Batiar, isang 45 taong gulang na lalaking inhinyero. 15 taon na akong nagtatrabaho sa construction site. 5 taon na akong nagtatrabaho sa isang kumpanya ng Pilipinas. Bakit po kayo nag-aaral ng Filipino? Seryosong sumagot si Batiar. Dahil gusto kong direktang makipag-usap sa mga Pilipinong inhinyero. Kung dadaan sa interpreter, nagbabago ang nuances. Halimbawa, kung sasabihin ng isang Pilipinong inhinyero, ito, medyo, ang interpreter ay magta-translate lang ng, gawin mo ng mas marami. Ngunit hindi mo alam kung gaano karami ang medyo, di ba? Kung direktang makikipag-usap, walang ganoong miscommunication. Ano po ang pagkakaiba sa mga kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip si Batiar at sinabi, polite sila. Maingat sila sa detalye. Noong una, akala ko, bakit napakaliit na bagay? Akala ko, okay na ito. Ngunit sinasabi ng mga Pilipino, hindi, kaya pa nating pagbutihin. Noong una, naiinis ako. Ngunit sa bandang huli, nakita ko na tama iyon. Kaya maganda ang kalidad. Idinagdag ni Dobran, isang 32 taong gulang na batang inhinyero. Tinituruan ko ang aking anak ng Filipino. Ang natutunan ko, itinuturo ko sa kanya pag-uwi. 7 taong gulang ang aking anak, ngunit marunong na siyang, magandang araw po at salamat po. Bakit po ninyo tinuturuan ang inyong anak ng Filipino? Seryosong sumagot si Dobran para sa hinaharap. Sa tingin ko, magiging mas maganda ang relasyon ng Pilipinas at ng aming bansa. Maraming kumpanya ng Pilipinas ang papasok, di ba? Sa panahong iyon, kung marunong kami ng Filipino, mas maraming oportunidad. Gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay ang aking anak kaysa sa akin.
Naantig ako sa mga salitang iyon. Ang koneksyon sa Pilipinas ay ipinapasa sa mga henerasyon. Nakipag-usap din ako sa guro ng Filipino. Siya si Miss Sato, isang Pilipinang nasa maagang 30s. Gaano na po kayo katagal nagtuturo dito? Sumagot si Miss Sato, 2 taon na. Ipinadala ako mula sa isang kumpanya ng engineering ng Pilipinas. Kumusta po ang magturo ng Filipino sa construction site? Tumawa si Miss Sato. Mayroon akong purpose. Talagang nagsisikap ang mga estudyante. Pagkatapos ng trabaho, siguro pagod sila, ngunit dumarating sila ng 1 oras para mag-aral. Napakagaling ng kanilang passion. Mayroon po bang estudyante na pinakanatandaan ninyo? Nag-isip si Miss Sato at sinabi, si Ginoong Bakhtiar, di ba? Ang in-interview ninyo kanina, siya ang pinakamasipag, siya ang pinakamatanda, ngunit siya ang unang dumarating at huling umuuwi. Minsan, tinanong ko siya kung bakit siya nagsisikap ng ganoon. At sinabi niya, dahil ayaw kong matalo sa mga kabataan. Ngumiti ako, may isa pa akong natatandaan. Kamakailan, nagkaroon kami ng Filipino language event. Pinagawa ko ang mga estudyante ng sulat sa Filipino. Sabi ko, huwag kayong mag-alala sa mga mali, isulat lang ninyo ng malaya. At may sulat si Ginoong Dobran. Ano po ang nakasulat? Nagkaroon ng luha sa mga mata ni Miss Sato. Pilipinas, salamat. Ang kinabukasan ng aking anak ay maliwanag. Ganoon ang kanyang isinulat. Mali ang grammar, ngunit naramdaman ko ang puso niya. Noong sandaling iyon, naramdaman ko na may kabuluhan ang ginagawa ko rito. Kinagabihan, muli kong nakilala si Ginoong Ramirez. Ito ang aking huling interview. Ang lugar na pinagkasunduan namin ay ang hotel kung saan siya unang tumira nang dumating siya sa Turkmenistan. Ngayon, isa na itong lumang gusali, ngunit mayroon itong espesyal na kahulugan para sa kanya. Dito ako unang tumira, halos 30 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ito ang pinakamagandang hotel sa syudad. Ngayon mukha na itong malungkot, di ba? Tiningnan ko ang paligid. Isang lumang gusali na estilong Soviet. Naglalabasan ng pintura at luma na ang karpet. Pagtingin ninyo sa halos 30 taon, ano po ang pakiramdam ninyo? Tiningnan ni Ginoong Ramirez sa labas ng bintana. Sa malayo, nakita ang mga puting gusali. Ang mga gusali na itinayo niya, parang panaginip. Nang unang beses akong dumating, wala pa ang syudad na ito. Sa lugar ng Presidential Palace na nakikita ninyo doon, wala pa. Puro alikabok lang. Nagpatuloy siya. Ngayon, tingnan ninyo. Puno ito ng mga puting gusali. 543 daw. Karamihan sa kanila, itinayo namin. 15 na gusali pa lang ang direkta kong kinasangkutan. Proud ako. Mayroon po bang pinakanatatandaan kayong sandali? Ngumiti si Ginoong Ramirez. Ilan? Ang sandali nang humingi ng pakikipagkamay ang Pangulo sa completion ceremony ng Presidential Palace. Halos lumuha ako noon. Sa opening ceremony ng airport, ang sandali nang makita ko ang unang eroplano na lumapag. Naramdaman ko rin iyon noon. Nag-isip siya ng kaunti at idinagdag. Ngunit ang pinakanatatandaan ko ay iba. Ano iyon? Nangyari kamakailan lang. Pauwi ako sa hotel kinagabihan, ngunit may isang kabataan na nakakita sa akin. Isang inhinyero na nagtatrabaho sa site. Lumapit sa akin ang kabataan na iyon at sinabi, nanginginig ang boses ni Ginoong Ramirez. Salamat po. Sa pagtatrabaho ko sa site na ito, nakabili ako ng kondominium. Nagpakasal din ako. Lahat dahil sa kumpanya ng Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, umiyak ako ng malakas. Tahimik akong nakinig. Halos 30 taon, libu-libong tao ang nagtrabaho sa aming site. Ang mga taong iyon ay kumita ng pera, bumili ng bahay, nagpakasal at nagkaanak. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi kami nagtatayo ng mga gusali, kundi nagtatayo kami ng mga buhay. Nagtanong ako ng huling tanong. Ano po ang mangyayari sa relasyon ng Pilipinas at Turkmenistan sa hinaharap? Matatag na sumagot si Ginoong Ramirez. Mas magiging maganda. Kumbinsido ako dahil mayroon kaming tiwala na binuo. Halos 30 taon, hindi kami kailanman lumabag sa aming mga pangako. Ang tiwala na iyon ay ipapasa sa susunod na henerasyon. Idinagdag niya, nakita ninyo ang mga kabataan na nakilala ko kanina, di ba? Aygul, Merdan, Selby. Sila ang magpapatuloy sa relasyon na ito. Magre-retiro na ako. Ngunit dahil mayroon sila, hindi ako nag-aalala. Nagtanong ako, saan po kayo pupunta pagkatapos magretiro?
Tumawa si Ginoong Ramirez. Pilipinas, uuwi ako sa Maynila. Naghihintay ang asawa ko. Gusto ko ring makita ang aking apo at ang mga magulang na hindi ko nagawa sa loob ng halos 30 taon. Tiningnan niya sa labas ng bintana at sinabi, "Ngunit paminsan-minsan, pupunta ako rito. Mamimiss ko ang syudad na ito dahil narito ang aking kabataan." Pauwi sa airport, tiningnan ko sa labas ng bintana. Ang mga puting gusali ay kumikinang sa sikat ng araw. 543 gusali. 80% sa kanila ay itinayo ng Pilipinas. 30 taon na ang nakalilipas. Ang sinimulan ng isang tao ay naging napakalaki. Ang Maynila na pinangarap ni Aigul. Ang Filipino na itinuturo ni Dobran sa kanyang anak. Ang halos 30 taon ng tiwala na binuo ni Ginoong Ramirez. Lahat ay konektado. Bago sumakay sa eroplano, lumingalinga ako sa huling pagkakataon. Sa immigration counter ng Paliparan, kumikinang ang ad ng San Miguel. May ad ng Toyota Motors. May ad ng Jollibee. Ang airport na ito ay itinayo rin ng Pilipinas. Isang bansa na mas mahirap pasukin kaysa sa Hilagang Korea. Isang bansa na nagbabawal sa lahat ng foreign culture. Ngunit ang Pilipinas ay naroroon sa lahat ng dako. Hindi sila nagpaputok ng isang bala. Hindi sila nagpadala ng isang sundalo. Tumupad lang sila sa kanilang mga pangako, nagpatunay sa kalidad, at nagtayo ng tiwala. Iyon lang ang nagbukas ng pinakasara na pinto sa mundo. Ito ang kapangyarihan ng ika-21 siglo. Hindi kapangyarihan ng sandata, hindi kapangyarihan ng pera, kapangyarihan ng tiwala, kapangyarihan ng pagtupad sa pangako. 1400 taon na ang nakalilipas, ang mga bansa na konektado sa pamamagitan ng Silk Road ay muling nagkita sa gitna ng Gitnang Asya. Ito ay ang pagbalik ng malalayong kapatid, at ang koneksyon na ito ay nagsisimula pa lang. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit tinatanggap lamang ng pinakasara na bansa sa mundo ang Pilipinas? 80% ng 543 puting gusali ay itinayo ng Pilipinas. Sa halos 30 taon, hindi sila kailanman nagbigay ng suhol at nagtiis sila sa pamamagitan lamang ng tiwala. Ang royal family na nagbawal sa lahat ng foreign culture ay tanging pinayagan ng Pilipinas. Sa isang bansa na mas malayo kaysa sa China, mas maliit kaysa sa Russia, at mas hindi pamilyar kaysa sa Turkey. Ngunit ang Pilipinas lamang ang napili. Ang sikreto ay isa lamang. Tumupad sila sa kanilang mga pangako. Bilang koneksyon ng Silk Road 1400 taon na ang nakalilipas, ang mga bansa na may kamalayan sa isa't isa ay muling nagkita sa gitna ng Gitnang Asya. Hindi ito aksidente. Ito ay ang pagbalik ng malalayong kapatid. Kung nakakapanindig balahibo ang kwento ngayon, huwag kalimutan pindutin ang subscribe at like button upang mas maipabatid ang nakatagong kapangyarihan ng Pilipinas na hindi alam ng mundo. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas na nagkokonekta sa mundo sa pamamagitan ng tiwala, mag-iwan ng Pilipinas ang galing sa comments. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kakilala upang mas maraming tao ang makakaalam ng tunay na kapangyarihan ng Pilipinas na nagwawagi sa puso ng mundo ng walang isang putok. Kami ay konektado bilang isa. Magkita tayo muli sa susunod na video.